So, this time naman, ito na yung sa settings. So, hindi ko alam kung dapat ko ba itong iuna o bakit napunta siya sa huli. So, sa settings, dito natin napapalitan yung logo ng ating shop, logo ng ating shop name, at yung subtitle. So, dito yan, sa pricing template, POS, tapos may logo yan dyan. So, halimbawa, pangalan ng shop mo is Lito Printing Shop. And then, lagay mo sa ilalim, graphics and designs. Tapos, choose ka ng photo. So, logo, maghanap ka ng logo mo. Save mo lang dyan sa network. Kunyari, ito, may image ditong isa, kung ano man yan. Di ko alam. Okay? Tapos, click mo na yung save. Oh, yun na. Bear Brand pala yun. So, napalitan na yung POS natin, meron ng branding. So, pagka nag-print ka ng resibo, meron na ring pangalan yung iyong shop dun sa resibo. So, silipin natin. So, punta tayo sa history. Punta tayo sa print receipt. Receipt, reprint. So, center. Ayun, kita mo, may logo na yung resibo. Pagka nag-print ka, may logo na. Ayun. So, dito, printing shop, acknowledgement receipt, Bear Brand Choco. Okay, so, close na natin yan. And, isa pa, pagka nag-click ka sa, pag nag-click ka sa settings, nandito yung export full backup, tsaka restore full backup. So, meron ditong export and import, pero lahatan na to. Kasi, kung naalala nyo, sa services, meron tayong export, pero service lang yung na-export dyan. Puro services lang. Saan pa ba? Sa history, meron din tayong export dyan, pero puro history lang yung may export doon. Sa inventory, meron din, pero yan lang yung inventory lang yung ma-export dyan. Okay? Pero pag sa settings ka, tapos export full backup ka, lahatan na yan. Lahat ng makikita mo sa POS, makukuha na yan. Okay? So, inventory, stops, history section, so lahat na yan. So, try natin. So, export full backup. So, export full backup natin. Backup date today, June, ano ba date nyo yun? 27 full. So, meron na tayong full backup dito. So, yun So, this page says full backup exported, 6 sa history, 15 sa services, 3 sa inventory, 2 sa stop. So, yan yung mga nahugot ng ating backup. So, ito lang yata yung hindi kasama sa backup yung logo tsaka shop name. So, since madali lang naman yan ilagay, so, hindi na natin sinama sa pag-backup yan. Okay? So, ngayon, mag-open ako ng isang Google Chrome para makita natin kung talagang magba-backup yan. So, guest profile. Okay? So, tandaan nyo nga pala, pagka naka-guest profile tayo, kung anong profile yung ginagamit natin, dun lang masisave yung ating mga ginagawa. So, kung nagbago ka ng profile, hindi mo makikita tong item na to. Kunyari, ito, meron ako dito na profile account. So, hindi dyan makikita yung pinagagagawa natin kasi ibang profile to So, kung anong profile yung ginagamit mo, doon nakasave yung mga ginagawa mo sa POS section mo. Okay? So, close natin tong ginamit yung guest account. Tapos, i-open natin. Mag-open ulit tayo ng guest account. Nasaan na ba yun? Open guest account. Tapos, open natin dito sa guest account yung POS natin. Desktop. POS version 7. Yan. So, kung sisilipin mo, 0 na. Wala nang datang natira. Kasi guest account yung ginamit natin Pero kung dun tayo nag-open sa mayroong mga account, hindi yan mabubura. Okay? So, promise. Ngayon, since nag-export full backup na tayo, i-click mo lang yung settings. Siyempre, i-restore naman tayo. So, i-restore natin para bumalik yung data. Para bumalik yung data, nasaan na ba tayo nag-save? Sa documents. Exported. Nasaan na ba? Ito. Backup June 27 full. So, pag pinindot mo yan, okay. Okay. So, tingnan nyo, lumabas na, may data na, may laman na. So, ito na yung mga data natin kanina. So, inventory, meron na rin. Work orders, meron na rin. History,
meron na rin. So, bumalik na siya. So, isang pindutan lang tayo ngayon sa system, sa settings natin. Export, tsaka restore. So, mas maganda tong gamitin kaysa dun sa paisa-isa lang kanina. So, mas magandang gamitin naman yung paisa-isa kapag gusto mo lang kumuha ng data para i-export sa ibang PC. Ito naman, pang backup talaga to. Okay? So, yun lang. Bye!